Hello mga Mars, good morning. May ikikwento lang po ako, mabilis lang to. Kahapon, nagpunta kami sa Dasmariñas. Pinuntahan namin yung buksan naming LPG store. Ngayon, habang pauwi kami, nakita namin yung dating kasamahan sa trabaho ng mister ko sa isang motorcycle company. Siya po meron siyang barbershop. Nagba-barbershop siya, tapos siya ang barbero, isa lang siyang barbero. Tapos wala siyang tauhan, mag-isa lang siya. Alam niyo po ba siya ay isang manager sa isang motorcycle company? Yung motorcycle company ay kilala din po yun, medyo malaking company yun. Pero siya ay nag-resign siya. Pinili niyang maging barbero. Nangupahan siya, nung nag-resign siya, naghanap siya ng pwesto, yung nakuha niyang pera sa pag-resign niya, naghanap siya ng pwesto, tapos marunong pala siyang maggupit, may talent pala siya doon, yun, nagbarbero siya. Ngayon, tinanong ko, sabi ko, bakit mo pinili na mag-resign sa pagiging isang manager? Manager siya eh, tapos naging barbero siya. Ngayon, sabi niya, kasi daw pressure. Pressure daw siya sa trabaho at saka yung nai-stress daw siya. Dahil ayaw daw niya ng ganon, gusto niya, siya ang amo. Kaya ang ginawa niya, nag-resign na lang siya. Tapos nagsarili siya, nag-barbers, hindi na siya nag-apply sa iba. Naghanap siya ng pwesto, maliit lang yung pwesto niya. Tapos siya lang ang tao. Ngayon katunayan niyan, bali mahigit 10 years na raw siya doon sa pwesto na yon. Nabidyohan niya namin siya eh. Tapos natanong ng konti, ganyan. Kasi meron siyang ginugupitan eh. Tapos, yun, natanong ko pala kung magkano naging puhunan niya sa pagkakaroon ng isang barbershop. Ang sabi niya ay 35,000 umabot. Kasi, siyempre bumili siya ng high chair, mga razor, gunting, mga pulbo, tapos yung upa. Yan. Kaya umabot ng 35,000. Pero yung 35,000 na yun, kung tutuusin, kaya niyang kitain yun sa loob ng isang buwan sa pagiging isang branch manager sa isang motorcycle company. Pero sabi niya, mas gusto daw niya na magsarili na lang kahit siya isang barbero lang ngayon. At least wala siyang amo, siyang amo. Hindi siya pressure at saka hindi siya stress. Yun, may dalawa siyang anak. Tapos may asawa rin siya. Yun. Sabi ko, nagtaka lang kasi ako, sabi ko, bakit ka nag-resign? Isa ka ng manager siya, tapos mayroon siyang pinag-aralan, syempre, nakatapos siya ng college. Ayun nga, ayun ang dahilan niya. Sabi niya, pressure siya, yung nai-stress siya sa trabaho niya. Kaya siya nag-resign, nagtayo na lang siya ng barbershop. Yun. Pero ang galing din kasi ang laki pala na kinikita niya dun ha. Mura lang siya. Biruin mo yung mga katabi niya, 100 pesos ang gupit. Sa kanya 50 pesos lang. At saka yung mga suki niya, marami na siyang suki. Nakakarami siya sa isang araw. Daig pa daw niya ang isang manager doon kasi kumikita, malaki din ang kinikita niya eh. Biro mo sa isang araw, nakaka-20 ulo siya. Magkano yun sa 50 pesos? Di 1,000. Minsan, hindi lang, wala pa siyang amo. Tapos, wala siyang amo. Tapos, yun. Hindi siya napipressure. Yan, ito po. Panoorin po natin. Yan, dito po kami ngayon sa barbershop. Yan, itong barbershop na ito ay 2010 pa niya inoperate. Ngayon, kasamahan niya to sa trabaho sa motorcycle company. Ngayon, nag-resign siya. Nauna pang mag-resign sa kanya. 2010 siya nag-resign. Tapos, 2012 ang mister ko. Ngayon, nung nag-resign siya, ito yung business niya, barbershop. Ngayon, hindi siya nagsisisi na nag-resign siya sa trabaho niya at nagbukas na lang siya, nagsarili siya ng business kahit na barbershop lang. At least, wala siyang amo, siya ang boss. Yan, ang galing, no? Tapos, ito ang kanyang barbershop. Ang katabi niya ay, yan, yung mga original na parang ukay, shoes. Ito. Nandito siya ngayon sa
Dasmariñas nakakuha ng pwesto. Yan, ayan ang highway. Tapos ayan, may mga katabi siyang mga shop din. Malalaking shop. Siya lang ang ano lang dito, barber shop. Pero at least hindi siya nangangamuhan at saka kilala na daw siya dito na may barber shop, kaya marami din sa kanya nagpapagupit. Wala siyang tauhan, siya lang, mag-isa lang siya. O wala, mura lang upa niya dito, hindi ko pa naitatanong kung magkano eh. Ayan, ayan. Ang galing din, ano? Pasok tayo. Yan o, kanyang mga kagamitan. Meron din siyang razor, ano. Ito pala, kailangan brush, mga pulbo, ano. Magkano gupit, sir? Sakto lang, ma'am. Pagmasa lang po. 500,000. Mahal ah. Ang mura, 50? 100 na sa amin. 100, mura dito. Ay, 70 sa atin. Dalawa ang kanyang upuan. Ano, high chair ang tawag. Ang galing din, no? Magkano kaya ang ang puhunan? Tanungin natin mamaya kung magkano ang puhunan sa pagkakaroon ng isang barber shop. Pang ilan na yan, bro? Isa pa lang. Oh? Tingnan niya natin kung paano ang ano mo. Nagbablog ako ha. Sakto lang. Nangungupahan kayo dito? Oo. Sarili? Umupahan ako. Magkano upa nyo? Sakto lang. Aray ko. 1.5 upa dito. 1.5. May 1.5 pa ba ngayon? Hindi, yung may-ari, kumpare ko rin eh. Ito din, nagtayo din ng barber shop eh. Oh, bakit hindi na kayo? Ano? Hindi nga linya, kaya gasol na lang yan. Nagtayo dito ng barber shop. Ano mo na daw gupit tayo? Bilis oh. Basta kagaya mo lang ang gugupitan, kayang-kaya ko na. Ha? Kagaya mo. Ay, kahit pa nakapigit dyan. Ang bilis eh oh. Kahit nakapigit dyan. Kahit nakapigit dyan. Kaya lang parang hindi pantay. Parang taas Lumingay. 7 yata ang gupit. Yung ano yung ulo ko. Yung iba po, may paisa-isa na mahaba eh. Simula nung nawala sa Motorstar, dito na. Manager sa Motorstar yan. Oo. Di ba si Sir Ramili, branch manager? Pareho niya, branch manager. Branch manager, Mga 2 taon lang naman. Sa bagay, mas malaki yata ang Medyo
Dito kasi walang boss. Yan nga, yun, totoo. Walang Ang boss. ko ay mga customer lang. Sabi o. Ang bilis mo gupit, oh. Bukas ka pala ng ano pre? Kung nagpagupit ka pa pala kanina, tapos na. Ay, kanina pa. Makati. Makati, hayaan mo na.